Ako po si Rick Warren, may pribilehiyo maglingkod bilang isang pastor ng Saddleback Church dito sa Southern California. Natutuwa ako at nakakabahagi ka sa susunod na 6 na linggo sa pagsasaliksik upang maunawaan ang mga layunin ng Diyos sa ating buhay. Ikaw ay bahagi ng malawak na gawaing espiritual na kung tawagan ay 40 Days of Purpose. Kasama sa gawaing ito ang daang-daang libong tao at mga iglesia sa 50 bayan sa Amerika. At merong 4 na mahalagang bagay na dapat isaalang-alang sa pag-aaral na ito. Una, sa bawat linggo ay ituturo ng ating pastor ang isa sa 5 layunin ng Diyos para sa ating buhay. Ang pag-aaral na ito ay magkakarugtong kaya huwag kayong mawawala sa ating lingguhang pagtitipon sa susunod na 40 days. Ikalawa, sa lingguhang pag-aaral natin sa cell groups o Sunday School, magbibigay ako ng dagdag na kaalaman tungkol sa mga layunin ng Diyos sa iyong buhay. Ikatlo, araw-araw magbabasa kayo ng isang chapter sa aklat na The Purpose-Driven Life. Ang maiikling devotional na ito ay isinulat para sa 40 araw ng pag-aaral na magpapaliwanag at magpapatibay sa mga natutunan natin mula sa ating pastor at pag-aaral sa ating mga grupo. Panghuli, hinihikayat na tandaan natin ang mga salita ng Diyos upang mamuhay tayo ng may layunin. Kaya bawat linggo isang talatang ating kakabisaduhin na kaugnay sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Kung hindi mo pa nasubukang mag-memorize ng talata sa Bible, sana isubukan mo ito. Walang ibang mas makakatulong sa paglagong espiritual kaysa sa pagsaulo ng talata. Ang seryeng ito na Purpose-Driven Life ay ginawa para sa sama-samang pag-aaral at pagtalakay ng isang grupo. Sana'y hindi lamang kayo nakikinig at pagkatapos ay uuwi na lamang. Pag-usapan ninyo ang napag-aralan bawat linggo. Pag-isipan ng mas malalim at pagplanuhan kung anong dapat gawin tungkol dito. Habang lalo kang nakikiisa sa pag-aaral, mas lalo kang makikinabang mula sa seryeng ito sa susunod na 6 na linggo. Maaaring kilala mo na o hindi pa ang mga taong kasama mo sa isang silid ngayon, nasa Sunday School class ka man o sa iyong grupo sa bahay. Ngunit naniniwala ako na sila ang nais gamitin ng Diyos sa iyong buhay upang tulungan kang lumago sa susunod na 40 araw. Bago ka pa isinilang, alam na ng Diyos kung sino ang mga taong makakasama mo ngayon. Magbabago ang buhay nila at gayon din ikaw. Gusto kong tumingin kayo sa inyong paligid at magbatian kayo. Sige na, huwag na kayo mahiya. Batiin ninyo ang inyong katabi at ngitian ng bawat isa. Kung naiisip mo na parang masyado kayong magkakaiba, marahil ganyan din ang iniisip nila sa iyo ngayon. Kung bago sa iyo ang panonood ng video ng sama-sama at magkakaroon ng discussion pagkatapos, okay lang, huwag kang mag-alala. Sigurado magiging masaya ang pagsasama-sama natin at isipin mo na libu-libong grupo din na katulad ng inyong grupo ang nagtitipon para pag-aralan ng video na pinapanood mo ngayon. Well, umpisahan po natin ang unang bahagi. Isang batang nasa grade 1 ang nagtanong sa kanyang ina, "Nay, saan po ako nanggaling?" Huminga ng malalim ang nanay at ipinaliwanag ang tungkol sa mga ibon at bubuyog, ang pagbabago ng katawan, tungkol sa paglilihi at pagsilang, at pagkaraan ng kalahating oras ng pakikinig, inip na sinabi ng bata, "Ganun po ba?" Sabi kasi ni Jimmy galing siya sa San Diego kaya inisip ko tuloy kung saan ako galing. Sabi ng nanay, "Sabi ko na nga ba mali ang sagot ko sa mga tinatanong mo sa akin eh." Alam niyo, minsan ganyan din tayo mga Kristiyano. Walang kabuluhan ang mga sagot natin. Pero tinitiyak ko sa inyo na sa susunod na 6 na linggo, magfo-focus tayo sa tanong na madalas tinatanong ng lahat. Bakit ako naririto? Ano ang layunin ng buhay ko? Bakit ako nilikha ng Diyos? Ano ang dapat kong ginagawa sa buhay ko? Hindi na ito bago sa atin. Sa katunayan, libu-libong taon na ang lumipas ng tanungin ito ni Solomon. Sa Ecclesiastes 7:24, tinanong niya ito, paano matutuklasan ang kahulugan ng buhay? Katakatakang isipin na napakaraming tao nang nabuhay sa mundo na hindi man lang natuklasan ang layunin ng kanilang buhay, ni hindi nagtataka o iniisip kung bakit sila nabubuhay. Abala sila sa pagtatrabaho, pagpapalaki ng pamilya, pagbabayad ng utang, at lumilipas sa mga araw na hindi nila nalalaman kung bakit sila nabuhay. Sa susunod na 5 session, tutuklasin natin ang 5 layunin ng Diyos sa paglikha niya sa iyo. Bawat linggo, iisa-isahin natin ito. 2 bagay ang gusto kong gawin ngayon. Una, malalaman natin ang mangyayari kung hindi tayo maglalaan ng oras upang maunawaan ang layunin ng ating buhay. Pangalawa, makikita natin ang pakinabang sa pag-unawa sa ating pamumuhay ng may layunin. Mas mabuting lagi niyong dalhin ang inyong Biblia at study guide sa ating pag-aaral. Kung meron kayong Bibliang dala ngayon, nais kong buksan ninyo ito sa Ecclesiastes Kapitulo 1. Matatagpuan ito sa Lumang Tipan pagkatapos ng mga awit at kawikaan, halos nasa gitnang bahagi ng iyong Bible. Makikita natin sa unang kabanata ng Ecclesiastes ang ilang negatibong sanhi ng hindi pagtuklas sa ating layunin sa buhay. Sa maraming taon, naging miserable ang buhay ni Solomon dahil hindi niya nauunawaan ang layunin niya sa buhay.
Ayon sa kanya, kung hindi nating mauunawaan ang kahulugan ng buhay, tatlong bagay ang ating mararanasan. Una, sabi ni Solomon, kung hindi mo alam ang iyong layunin, magiging nakakapagod ang buhay. Mauubusan ka ng lakas, mawawalan ka ng sigla at pagsisikap, hindi ka masisiyahan. Sabi niya sa unang kabanata ng Ecclesiastes, ang buhay ay paikot-ikot lamang. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip habang araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat at bumabalik sa batis. Ang lahat ng bagay nakakabagot. Anong nais niyang iparating? Kung wala tayong layunin sa buhay, para tayong gulong na paikot-ikot lamang, takbo ng takbo, gawa ng gawa, pero wala namang pagunlad. Ang buhay ay para tuloy parang pagtakbo sa treadmill, nakakapagod pero wala kang pinatutunguhan. Paikot-ikot lang, araw-araw, gabi-gabi, pagod na pagod tayong hihiga at mag-iisip kung ano nga ba ang layunin ng ating buhay. Para saan ba lahat to? Pangalawa, sabi ni Solomon, kung hindi mo alam ang iyong layunin, ang buhay ay walang kaganapan. Hindi ka masisiyahan, parang lagi na lang may kulang sa iyo. Sa talatang 8 hanggang 10 ay sinasabing, walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang pakikinig. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Alam mo ba kung bakit marami ang walang tigil sa paggawa? Dahil hindi nila mahanap ang kanilang layunin. Palagi silang naghahanap ng bagong gawain, ngunit masaya ba sila rito? Kung hindi mo ito napapansin, bigyan mo lamang ng remote control ang isang tao. Alam niyo, isang tao raw ay 350,000 beses naglilipat ng channel sa buong buhay niya. Pero marahil para sa iba, ito ay isang mahabang araw lamang. Hindi tayo magiging masaya at payapa kung hindi natin alam ang layunin natin sa buhay. Ikatlo, sabi pa ni Solomon, kung hindi mo alam ang iyong layunin, hindi maitutuwid ang buhay. Sa Ecclesiastes 1:15, hindi na maitutuwid ang baluktot at hindi na maibibilang ang wala. Ngayon, anong ibig sabihin ng talatang ito ni Solomon? Tinutukoy niya ang mga pangyayari na wala tayong kontrol. Nasubukan mo na bang piliting ituwid ang isang bagay na sadyang baluktot? Tulad ng isang relasyon na talaga hindi maayos? Nasubukan mo na bang lutasin ang isang napakahirap na problema o kaya baguhin ang isang tao o pangyayari na talagang ayaw na talagang magbago? May mga bagay na tila hindi na maayos. Ayon kay Solomon, ang buhay na walang layunin ay mawawalan ng saysay, nakakapagod, walang kaganapan at di maitutuwid. Kaya anong gagawin mo? Dalawang bagay ang pwedeng mong gawin tungkol dito. Una, hanapin mo ang kahulugan ng iyong buhay. Magkaroon ka ng layunin. Ginagawa ito ng maraming tao. Sinusubukan nilang bigyan ng kahulugan ang buhay sa kanilang libangan, sports, trabaho at iba't ibang bagay. Maaring masaya itong gawin pero alam nila na may higit pang mahalaga kaysa dito. Pero may kulang pa rin. Buti na lang may pangalawa tayong option. Ito ay ang pagtuklas kung ano nga ba ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Siyang lumikha ng buhay. Kaya siya ang makakaalam kung ano ang kahulugan at layunin nito. Kung nais mong malaman ang layunin mo sa buhay, simulan mo sa Diyos. Hindi sa iyong sarili o sasabihin ng ibang tao. Nilikha ka ng Diyos para sa Kanya at sa Kanyang mga layunin. Nasusulat sa unang kabanata ng Efeso talatang 11 ang ganito, at dahil kay Kristo kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ibig sabihin may magandang layunin ng Diyos para sa lahat ng tao at sa lahat ng bagay. Halos 2,000 taon na ang nakalilipas, isang alagad ni Kristo, si Pablo, ang nagbigay pansin sa usaping ito habang siya ay nasa bilangguan. Tingnan natin ang sinabi niya sa Filipos 3:12 hanggang 16. Sinikap kong maisakatuparan ng layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon ay nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Napakahalaga ng mga talatang ito dahil ipinakikita ni Pablo ang 4 na kabutihan mula sa pagtuklas natin ng layunin ng ating buhay. Una, ang pagtuklas sa layunin ng buhay mo ay magbibigay dito ng focus. Hindi ka na maguguluhan. Sabi nga sa talatang 13, nilimot ko ang nakalipas na at napako ang aking mata sa unahan. Ayon kay Pablo, ang pagtuklas sa layunin mo ang magbibigay ng focus sa buhay mo.
Bakit ito mahalaga? Bakit mahalaga ang focus sa ating buhay? Dahil may di pangkaraniwang kalakasan kung nakatuon ang buhay sa iyong layunin. Parang ilaw. Nawawalan nito ng lakas kung sabog ang liwanag nito. Pero halimbawa kung ifo-focus mo ang araw sa isang magnifying glass, maaari nitong masunog ang kapirasong papel o isang pulisap tulad nung bata pa ako. At kung mas ifo-focus mo pa ang ilaw ng mabuti, ito ay magiging isang laser na maaring tumagos sa makapal na bakal. Tandaan nyo, ang sekreto sa maayos na buhay ay focus. Focus. Nakalulungkot dahil maraming nagtutuon ang kanilang pansin sa maling bagay. Sinabi ni Thoreau, marami ang namumuhay sa tahimik na kawalang pag-asa. Pero para sa akin, maraming nabubuhay sa kaguluhan. Hindi alam ang kanilang layunin. Pangalawa, ang pagtuklas sa iyong layunin ay magpapasimple sa buhay mo. Ganito pa ang sabi sa talatang 13, nilimot ko ang nakaraan at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Kung di mo alam ang iyong layunin, mahirap magpasya kung saan ilalaan ang iyong oras, kayamanan at lakas. Napapako ka sa nakaraan at nag-aalala sa hinaharap. Hindi ka pa mamuhay sa ngayon. Para kang nangangapa sa dilim. Kung hindi mo alam kung bakit ka nilikha ng Diyos, mahirap gumawa ng desisyon. Napansin mo na ba na imposibleng gawin ang lahat ng nais paggawa ng ibang tao sa iyo? Mahal ka ng Diyos at lahat ay may magandang plano para sa iyo. Ang totoo, hindi mo kaya ang lahat. Pero ang maganda, hindi inaasahan ng Diyos na gawin mo ito. Binigyan kanya ng sapat na panahon para tuparin ang layunin niya sa iyo. Kapag namuhay ka ng may layunin, nagiging mas maayos ang schedule mo, kaya nababawasan ang stress mo. Hindi ba maganda? Kaya sana hindi mo ma-miss ang bawat session natin. Sa Isaias 26:3 ay sinasabi, binibigyan ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Pangatlo, naisabihin ni Pablo na ang pagtuklas sa iyong layunin ay magpapasigla sa iyo at magbibigay ng motibasyon sa iyong buhay. Sa talatang 14, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan. Alam ni Pablo ang kahulugan ng buhay. Ito ay inaasam niya at ito ang nagbibigay ng sigla sa kanya. Sa Jeremias 29, sinabi ng Diyos, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti niyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Hindi mo batid ang magagandang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay mo kung mamumuhay ka ayon sa kanyang plano? Tiyak na mas magkakaroon ng sigla ang iyong buhay. Panghuli, ang pagtuklas ng layunin mo sa buhay ay maghahanda sa iyo sa kawalang hanggan. At ito ang mahalaga sa lahat. Ang sabi ni Pablo, makakamit ko ang gantimpala ng pagkatawag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hantong sa langit. Nais kong maunawaan mo na ang buhay dito sa mundo ay paghahanda lamang para sa walang hanggan. Hindi lamang ito ang buhay. Hindi ito isang cycle na paikot-ikot lamang. Meron ka pang patutunguhan. Nilikha ka para mabuhay ng walang hanggan. Titigil ang tibok ng iyong puso at ito ang katapusan ng buhay mo sa mundo, ngunit hindi pa ito ang iyong wakas. Hindi. Ikaw ay mabubuhay magpakailanman. Ang buhay mo sa mundo ang basihan ng patutunguhan mo sa walang hanggan. Isipin mo, sabihin natin na may hawak akong panukat na aabot mula apari hanggang doon sa hulo. Kung ang panukat na iyon ay kasing haba ng kawalang hanggan, ang maliit na bahagi ng 1 pulgada nito'y katumbas ng 70 hanggang 70 taon ng buhay mo dito sa mundo. Mas matagal ang ititigil mo sa kabilang buhay kaysa sa ititigil mo rito sa mundo. Kaya ano ang dapat natin gawin? Gamitin natin ang buhay na ito para paghandaan ang susunod. Ang buhay ngayon ay pag-iensayo para sa tunay na pagtatanghal. Ito'y paghahanda, pagsasanay, bago umpisahan ang tunay na paligsahan. Sabi sa Biblia, inilagay niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Sa awit 33, ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Magandang plano ng Diyos sa iyo, hindi ito natatapos. At isang araw, tatayo tayo sa harapan ng Diyos at ipagsusulit mo ang iyong buhay. Dalawang bagay ang tatanong niya. Una, anong ginawa mo sa aking anak na si Jesucristo? Pangalawa, anong ginawa mo sa ipinagkaloob ko sa iyo ang buhay? Sa susunod na mga linggo, tutulungan ko kayong paghandaan ang ikalawang katanungan. Pero sa ating pagtatapos ngayon, gusto kong makatiyak na alam mo ang sagot sa una nating tanong. May relasyon ka na ba kay Jesucristo?
Kung hindi ka pa sigurado, marahil palagi ka naman nagsisimba o kaya naman hindi, pero hindi ito mahalaga. Gusto kong kunin ang pagkakataong ito na tulungan kang ayusin ang relasyon mo sa ating Panginoon Jesucristo. Yumuko po tayong lahat, mananalangin ako at maaari kang sumunod sa aking panalangin ng matahimik. Tayo ay manalangin. Maaari mo sabihin ito, Aming Diyos, nais kong malaman ang layunin mo sa akin. Ayokong sayangin ang aking buhay sa maling mga bagay. Nais kitang kilalanin sa aking buhay at paghandaan ang buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, hindi ko lubos na maunawaan, ngunit nais kong buksan ang buhay ko sa iyo. Pumasok ka sa aking puso at gawin mong buhay ang iyong sarili sa akin. Gamitin mo ang araling ito para matuklasan ang layunin mo sa akin. Salamat po. Amen. Kung ngayon mo lamang binanggit ang panalangin ito, nais kitang batiin, congratulations, ikaw ay isa ng kabahagi ng pamilya ng Diyos. Ang unang bagay na dapat mong gawin ay ibahagi ang pagpapasyang ito sa iba. At kung okay lang sa iyong gawin ito, sana ay makapagbahagi ka rin sa iyong mga kasama, sa iyong klase o sa iyong grupo. At sa pagtungo ninyo sa inyong oras ng talakayan, nais ko kayong hikayatin na makibahagi ng mabuti. Alam kong meron kang maibabahagi at tiyak na makakatulong ito sa iyong grupo. At sa pagsasara ninyo sa panalangin nitong session, kung hindi ka pa nakapanalangin ng malakas, maaaring magbanggit ka ng isang pangungusap tulad ng, Salamat o Diyos sa pagbibigay mo ng layunin sa akin. Yan lang ang dapat mong sabihin. Magiging makahulugan ito para sa iyo kung masasabi mo na, Salamat o Diyos sa paglikha mo sa akin ng may layunin. Nais ko rin sa inyong pagtatapos na maganyaya ka ng kaibigan sa susunod na linggo. Pag-aaralan natin ang unang layunin ng Diyos sa pagkalikha niya sa iyo. Alam ko interesado ang lahat dito. Magkita-kita tayong lahat. God bless you.